Banggit namin sa inyo kanina, kasama po natin ngayong hapon ang kapatid na Edwil Zabala. Kay Edwil, magandang hapon po. Magandang hapon po, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Palaging sumusubaybay sa programang ito. Opo, welcome po muli sa Sagana Mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais pong basahin sa ating mga manonood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pundong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po, kapatid na Nelson. Salamat po, ka Edwil Zabala. Magbabalik po ang Wak at karumal-dumal na pagnanakaw na ito. Kahit ano pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, hihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gagawa ng paraan. Ha? Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Ito po, pinuhunan namin dito, talagang pawis at dugo. Huwag po ninyo kaming bibiguin dito. Yun ang hinahanap ng tao. ito po bang affidavit na ito ng mga dating sundalo, ideally, dapat nga ang mag-iimbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee. Siya at least siya magpapatawag. Mabuti nga, hindi pinatawag ng notaryo eh.
Ang unang tinitira nila din yung notaryo. Eh. Kung totoo. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Merong isang tao na pineki ang notaryo. Nang dahil lamang sa gusto nilang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Doon nagpunta. Isip-isip. Yung Gutesa, kaya lang napilitang magpanotaryo. May panahon pa ba tayo? Oo, meron Baka po. kung ano na lang pinag-uusapan natin na Ang dami pong nakasubaybay sa atin. para lamang ipawalang bisa sa anumang paraan yung ginawa niyang paglalahad. Dahil lamang silang gumawa talaga nun, ha? Siya ang kauna-unahang nag-connect nung money trail sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Wala nang iba. Oo. Nataranta sila eh. Ano? Yun, hindi nila inaakala yun eh. Na darating yung isang taong gano'n. Ako rin naman hindi ko inaakala eh. Opo. Ipinakilala sa akin. Ayaw ko nga maniwala. Ayaw ko nga siyang kausapin eh. O di, ako naman dahil sa nga hindi ko siya kilala, tetestingin ko siya. Ipanotaryo mo yun. Talaga ba nakahanda ka? Yes, sir. Sinisipat-sipat ko siya eh. Ano ba ba ano po ako? Ex-marine. O sige, sabi ko, kaya mong panagutan ito. Yes, sir. O sige. Ano na aalis na ako kasi may session kami. Pagkumpiyansa lang ba sa akin? Panotaryo mo yan. Sa akin, wala yun eh. Tinetesting ko yung tao eh. Opo. May panahon pa, sabi ko, mag-alas 3 pa lang. Ang daming nagnunotaryo rito. Iniwan ko na siya. Pagbalik niya sa akin kinabukasan, nakanotaryo talaga. Yung magtaong yun, meron pa ba siyang panahon Para ipek. para mag-imbento ng yung seal na gano'n? Yung lamang stampad na, di ba, may stampad, pag ginanon mo doon sa, ano, nandun yung notarial details nung ano. Opo. Tapos i-inventohin pa niya yung number ng page number, doc number, series of 2020. At saka ano ang mapapala niya kung... Anong mapapala mo pa ikaw? Samantalang Mura na ang naman daming, ang daming nagnonotaryo. ang daming nagnonotaryo. Di ba naisip ng mga tao? Common sense. Oh, pagkatapos kumasangkapan sila, ba, kung mo pagkaraniwa, hindi ko po nilalahat sa mga nagnonotaryo, mga abogadong nakikinig ngayon. Pero ang karamihan po ng mga nagnonotaryo sa ating bansa ngayon, hindi po talagang yung abogadong pumipirma. Meron po siyang ginagamit na mga lang staff. Apo. Hindi isa, hindi dalawa, maaaring mas marami po siguro sa 5. Depende sa lawak ng kanyang gustong area na magnotaryo. Isa lamang yun, siguro sa opisina sa Pasay, ang nakita ni Gutesa, yun ang pinirma. Yung available, opo. Ngayon, babae, napuntahan kagad yung, yung nagnotaryong babae. Nakaisip ka agad na idea eh. Ang idea, hindi naman talaga umaharap ang mga abogado. So yun, Oh, hindi ko pirma yan, sabi Ayun, ng abogada. oo. Hindi nga niya pirma yun. Oo. Hindi niya pirma yun. kasi ganun talaga sila magnotaryo. Oh, sino ngayon ang dinikdik? Oo. Si Gutesa. Oo. Tinakot. Sabi niya, pinolsify mo kanya ang notarial register ni attorney bla bla bla. Oo. Kakasuhan ka. Kinasuhan ng falsification kung ano-ano. Pati ako tinakot eh. At pati na yung mga taong gumamit sa kanyang sworn statement ay may pananagutan. Ganun, ano. Okay lang, sabi ko. O, paano ngayon? Nakakita, sa unang investigasyon ko pa lamang doon sa notarial documentation, register nung abogada, nakakuha na kami ng 44 pieces of notarized documents na sinabit niya sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila na kung saan sinasubmit ang mga notaryo. Meski pa paano mo titingnan, hindi malayo-malayo doon sa pirma niya. Iba-iba. Ayun. Inatindi lang isa, iba-iba. 44 kagad na ako. Hindi pa kami tapos sa ano eh. O, paano niya sasabihin ngayon? O ibig mo sabihin itong 44 na ito, peki lahat ito? Sinabit mo sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila. Sa ilalim ng pamamahala ng executive judge na kinasangkapan din nila para gumawa ng order na may pagkukulang nga si Gutesa at kung sino man ang gumamit nito ay may pagkakala rin. So ang ginawa ko, dinimanda ko silang pareho. Magkaalaman na tayo. Ako po hindi ako nananakot eh. Ako mula pa kung ano ang totoo.
Yun po lamang ang tuntunin natin. Huwag po tayong lilihis sa hindi totoo. Kahit po saan tayo makarating. Tsaka doon lang ako nakakita na mas mabigat ang kasong notaryo kaysa doon sa pagdi-deliver ng milyong-milyong pondo ng... Hindi, kaya lang nila ginawa para nga i-discredit. Ayun nga Para po. pawalan ng visa. Sapagkat siya lamang ang tumunton. Mula kay Saldico, idinugtong niya Oh, yun kay nga. Martin Romualdez. So yung- yes, siyang nagpasimula ng maleta. Yung sistemang ito na ginawa kay Gutesa, ito rin ang ginagawa dito sa 18 Yan din ang gagawin. Kasi kung ang talagang pakay mo ay hindi mo tuntunin, hindi mo hanapin kung sino talagang malanging isda, so ang gagawin mo ngayon, papalayo ka. Papalayo ka, papunta ka sa mga butete. Di ba? Sa mga sapsap. Sa mga dilis, yun ang gusto mo eh. Ihiwalay mo ngayon yung malalaki. O ayun, taong bayan. Hindi po. Naghihintay po kami. Naghihintay po kami. Huwag niyong mamaliitin po ang aming kalagayan ngayon. Naghihintay po kami. Yun ang dapat mong ibigay sa tao. Eh. At yung Kinuha mo yung mandato. Ako nung kinuha nila, hindi naman masakit ang loob ko eh. Talagang ganyan eh. Yan ang patakaran eh. Kung sino yung majority, silang magbibigay ng blue ribbon. Nag-majority kami. Hindi ko naman alam na ganun lang pala kami kadali. Dahil kinuha sa akin. O sa akin naman, mas nagustuhan ko pa nga. Medyo nawalan ako ng pananagutan ang laki ng pananagutan nito eh. Pero kahit na mabigat, kahit mahirap, sinubukan ko. Opo. Nag-umpisa pa lang ako eh. 17 congressmen na ina-identity. Nag-umpisa pa lang ako ha. O siguro sa takot nila, teka mo, alisin mo na doon, baka kung sino pang isa pa lang na, 17 na kanyang congressman ang nahuli niya. Paano alisin mo na. Ayun nga. Utang na loob, alisin nyo na siya. Palagay ko ganun na eh, baka nag-away-away na sila, di ba? O, sa akin naman, di okay. O, sabi nila, mas magaling ito. Sabi nila, okay lang, walang problema sa atin yan. O, ngayon, patunayan, gusto ko nga naman eh. Kung mas sigit kang magaling, mas magagampanan mo, okay lang. Kasi alam mo kung sino mananalo rito. Ang bayan eh. Bayan, opo. Okay, bakit? Bakit ganun na nangyayari? Kung ang nangyari kay Gutesa na kanyang intensyon para sa 2028, dinadala rin niya yung usapan ng politika sa issue ng impeachment. So, from an arena where she is viewed as a defendant rather, she is now converting the arena into frontrunner sa 2028. Pag ginanon mo, Attorney Guanzon, yung field, pumapasok ngayon dun yung kung ako ang congressman, paano ako? Correct. Alam mo, yung mga congressman, they're political animals. Yes. Ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Kaya, ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na ang mga nag-uusap daw mga congressman na ayaw na nilang pumirma kasi baka daw marisbakan sila. Oo. Tama sa yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama yan, Attorney Bing, no? Nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, refer sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yun ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Oo, Senado. unlike before. Unlike before. Oo. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago mailagay sa Senado. Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila,
ayaw magsalita. Pero, ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman Oo. natin yan, pag walang quorum, Oo. mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice Si Luistro. ng mga members. So, hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come. Kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3, almost the same eh. Yung 4th lang ang naiiba. At ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Paano po ang pagkakaiba ng fourth complaint? Yung 4th ay tungkol lahat sa bangko. Bangko ni Presidente Digong, bangko ni BP Inday, Para mabuksan. para mabuksan. Yes. Oo. So, in other words, it's an indirect hit. Para may issue sa kampanya. At linalabas na ngayon yung SALN. At that time, ang SALN pwede pang baguhin. Allowed ka ng batas. Ngayon, hindi na dahil inamendahan nila yung batas. So, makikita natin na talagang lahat nakatuon sa 2028. Hindi naman accountability, politika talaga Correct. ang kanilang direksyon. From the start, these impeachment complaints have always been political. Saan ka makakita ng Vice President ng bansa na siyang tatakbong presidente sa 2028 ay 4 ang kaso ng impeachment? Saan ka makakita na para lang kunyari na hindi naman siya lang, ay may nag-file din ng kasong impeachment kay Bongbong Marcos? Kaya itong palaisipan nila sa Senado, kung makakuha sila ng 16 votes, kahit na sabihin nilang mag-absent pa si Bato, ay kailangan pa rin ng mga senador na pro-impeachment ng 16 votes, which they do not have. Oo. Hindi ba? At mahirap ang 16 kasi makikita mo yung math. Ang akala yata nila pag naminusan ng 3 dahil dyan